Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 13, 2025, Huwebes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong una pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis, chapter 2, verses 18 to 25. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Kapwa sila hubad, gayunman, hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay napapatuloy sa ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa aklat ng Genesis, ang pinakaunang aklat sa Biblia na nangangahulugang ang simula o the beginning. At ngayon sa chapter 2 ay ang panibago pong kwento tungkol sa paglikha sa tao. Sabi nga dito ay nakita ng Panginoon matapos niyang likain ang buong daigdig, lagyan ng mga iba't ibang uri ng hayop, maiilap at maaamo at maging ang lahat ng mga bungang kahoy para sa makakain ng lahat. At dito sabi ng Panginoon, dahil yung sa kontekstong ito, isang tao lang ang nilikha, ang lalaki, at sinabi niya rito na hindi mainam na mag-isa ang tao kasi lahat ng nasa paligid niya ay nasa kanya na, pero wala dito ang tumutugma na makakasama niya o makakatuwang niya. Mag-isa lang yung tao. Kaya sabi ng Diyos, hindi mainam mag-isa ang tao, bibigyan natin siya ng makakasama. At doon ay nalikha ang isang babae. Kaya mula sa kanya, buto ng kanyang buto, mula sa kanyang tadyang, ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. At doon na nagkaroon ng katuwang at kasama ang tao. Maganda mo pagnilayan po itong bahaging ito na alam ng Diyos na ang tao ay hindi mainam na mag-isa. Kaya nga po, sa panahon natin ngayon talagang marami ang natatakot na pumasok sa isang relasyon. Ibig sabihin, yung pag-aasawa, yung may makakasama sa konteksto at bukasyon ng pag-aasawa. Marami sa henerasyon ngayon na natatakot dahil nga marami din silang naririnig na kwento o pwedeng sila ay natotrauma mula sa karanasan nila sa kanilang pamilya, sa kanilang magulang. Kaya ayaw na nila na magsama o makisama sa iba. O pwedeng pansamantala, naroroon, yung mga live-in, pero yung panghabang buhay at pangmatagalan, marami sa henerasyon ngayon ang ayaw na may kasama. Nakakalungkot ay mas gusto pang kasama ng tao ang hayop. No offense po, at hindi tayo against yun sa mga mahilig mag-alaga po ng mga hayop. Pero maganda rin ang mapagnilayan na bakit mas gusto nating kasama ang tao, ang hayop kaysa sa tao. Ba't mas gusto natin na alagaan ang hayop kaysa sa tao?
Kasi maganda rin po yun, na mapagnilayan. Siyempre, pwedeng sabihin natin, paghayop, hindi yan magrereklamo, susunod lang sa iyo yan, kontrolado mo. Pero pag ang tao, siyempre habang tumatagal, nadidiscover, nakikilala ninyo isa't isa, lumalabas yung mga ugali, at doon malaking adjustment talaga yung nangyayari. At kapag hindi ito na-handle o na-manage ng dalawa, umaabot ito sa punto na hiwalayan. So, balik na lang sa hayop. Pero sa umpisa, no, nung una, ang kasama ng tao ay mga hayop. Pero hindi ito nakakapagbigay, makapagdulot ng kabuuan dun sa tao. Kaya binigyan siya ng mga kasama katulad niya. At naging masaya sila, naging maayos. Kaya sana po maganda na mapagnilayan natin itong bahaging ito ng ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Muli, hindi mainam mag-isa ang tao, kaya huwag nating piliin mag-isa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.